Amen! Sumapit na naman po tayo sa gabing ito ng ating pagpupuri sa Panginoon. At alam niyo po, masarap na ating pinagsasalu-saluhan ay ang salita ng Diyos. Naalala natin, ang tayo ay mga hindi pa mananampalataya. Alam niyo, may pinagsasalu-saluhan tayo nang hindi pa tayo ligtas. It's either chismisan, di ba? Inuman, kwentuhan, alayawan, pananalapi. Alam niyo po, maraming magaganda at hindi magagandang pinagsasaluhan. Pero ngayong tayo'y mananampalataya na, ang ating pong tuon ay ang presensya ng Diyos at ang Kanyang salita. So tayo po'y tumayong lahat, mga kapatid. At kung kayo po ay kasama namin online ngayong gabi at naghihintay din kayo ng oras na ito, masaya tayong magpupuri sa Panginoon, ha? Aawit po tayong lahat. Ating ibigay sa Kanya ang papuri. Yes! Praise Him! Praise Him! Praise Him, praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing, O earth, His wonderful love proclaim. Hail Him, highest archangels in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him! Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. For our sins He suffered and bled and died. He our rock, our hope of eternal salvation. Hail Him, Jesus the crucified. Sound His praises, Jesus who bore our sorrows, love unbounded, wonderful, deep and strong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals loud with hosannas ring. Jesus Savior reigneth forever and ever. Crown Him, prophet and prince and king. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Amen! One more song. Walang kagaya maging Kristiyano. Merong maraming wonders. Life has purpose now it never had before. There is meaning to each day and even more. For a joy and peace I can't explain is mine, since I found new life in Christ my Lord divine. Oh, it is wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. Oh, it is wonderful to be redeemed, justified, forever reconciled. I can go directly to the Lord in prayer. He has told me I may boldly enter there, and He listens as His promise as I flee.
I find mercy there and grace for every need. Oh, it is wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. Oh, it is wonderful to be redeemed, justified, forever reconciled. And the hope of heaven's glory thrills me so. Where I live with Christ forevermore, I know. That is why the things of earth I loosely hold. I'm eternal riches better far than gold. Oh, it is wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. Oh, it is wonderful to be redeemed, Amen. justified, forever reconciled. Ang sarap bigkasin at awitin, reconciled. Amen. Dating kaalit ng Diyos, nakipagkasundo sa Kanya. Kaya naman, Amen. naisin nating lumapit ng lumapit. Amen. I am thine, Thine, O Lord, I have heard thy voice, and it's all thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, Come on, blessed let's Lord, go to the nearer cross to Him. where thou hast died. The best place. Draw me nearer, The nearest to God. nearer, blessed Lord, to thy precious Alright. Bago natin living awitin yung Son. ikalawa, yung pong nearer, hindi lamang po nearer physically, ganyan, kundi nearer to the heart of God. Amen. Hindi lang yan nearer kasi marami siyang nakasama, kalapit niya Pero naging kaaway ng krus ni Kristo. Amen. Yung malapit pisikal. Itong pinag-uusapan nating inaawit natin to, nearer to the heart of God. Amen. Awitin natin to, consecrate me now. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in Draw me thine. nearer. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single heart that before thy throne I spend. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with Thank you, friend. Lord, for being our Draw me friend. nearer, 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 blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Amen. Wow. Thou art worthy. Amen. Ibigay natin sa Kanya yung marapat na papuri, pag-awit. Thou art worthy, thou art worthy, thou art worthy, O Lord, to receive glory, glory and honor, glory and honor and power. For thou hast created, hast all things created. Thou hast created all things. Yes. And for thy pleasure. That's the pleasure of God. They are created, for thou art worthy, O One more Lord. time. Awitin natin ang Thou art worthy. Thou art worthy.
has all things created. Thou hast created all things, and for thy pleasure they are created. For thou art worthy, O Lord. Amen, amen. Hilingin natin, Brother Joel, will you please come? Pangunahan mo tayo sa pambungad na panalangin. Amen. Wow. Tama lamang na ating pong itanghal ang ating Panginoon. He is worthy. Brother Joel, please. Tayo po manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa gabing ito at dinala mo kami sa bahay sambahan. Opo. Tunay nga po Panginoon na ikaw po ang marapat na sambahin. Amen. Na ikaw po ang aming pong Panginoon at tagapagligtas po Panginoon Diyos. Maraming Yes. po salamat sa gabing ito sa mga kapatid na nandito na at dalayan ko rin po Panginoon na ingatan mo ang mga kapatiran na nasa daan pa po Panginoon Amen. Diyos. Amen. Natid sila ng safe dito sa bahay Panambahan at dalayan ko rin po Panginoon ang mga kapatiran at mga kaibigan na sa online po Panginoon. Sila po Panginoon Diyos ay bless mo rin po Panginoon sa kanila pong marinig na salita mo Panginoon Diyos. Yes po. Maraming salamat po at dalayan ko rin po Panginoon ang pastor na magsasalita po sa gabing ito. Okay po. At kung sino man po magsasalita, bless niyo po siya Panginoon Amen. Diyos. Maraming salamat po, patawad po Panginoon sa aming po mga kasalanan nagawa Yes po. sa buong maghapon Lord. Thank you Lord, in Jesus mighty name we pray. Amen. 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 Wow. Sarap ng makinig ng mga panalangin, ano? Na ang hinahangad natin sa panalangin ay talagang laging kabubuti ng gawain. Amen. Babasahin po natin ang Joshua chapter 3. Narito po ang ating mga kapatid para tayo'y pangunahan. Joshua na, tayo, chapter 3 na. Para ang bilis ng no? Natapos natin yung whole Bible and then natapos natin ang 5 books of Moses. Ngayon, Joshua na. Oh, sino ba yung kausap ko nung minsan? Parang kailan lang Ang bilis ng panahon talaga, no? Hindi mo napupuna. Oo. Tinanong ko pala si Karen kasi nung minsan sabi ko na, Karen, nakailan taon ka na ba sa Germany? Sabi niya, Pastor, 3 taon na. Ba, naka 3 taon na. Ang bilis. Kaya ang panahon ay napakabilis. Talagang ang buhay ay maiksi. Pero gamitin natin ang buong buo sa Panginoon, ha? Ngayong naligtas na tayo. Joshua chapter 3, 1 to 17. Amen po, magandang gabi po sa ating lahat at manarili po tayo nakatayo at atin pong babasahin ang Book of Joshua chapter 3 verse 1 to 17. Basahin po natin ito ng salitan at sabay-sabay po tayo sa verse 17. Verse 1, at bumangong maaga si Josue na kinaumagahan at sila'y umalis sa Setim at napasa Jordan. Siya at ang lahat ng mga anak ni Israel at sila'y tumigil doon bago sila tumawid. At nangyari pagkatapos ng 3 araw na ang mga pinuno ay napasa gitna ng kampamento. At sila'y nag-utos sa bayan na sinasabi, pagka inyong nakita ang kaban ng tipan ng Panginoon ninyong Diyos at dinadala ng mga saserdotes na Libita, ay kikilos niya kayo sa inyong dako at susunod doon. Gayon may magkakapagitan sa inyo at sa kaban ng may 2,000 siko ang sukat. Huwag ninyong lapitan upang alamin ang daan na inyong marapat paroonan, sapagkat hindi pa ninyo nararaanan ang daang ito ng una. At sinabi ni Josue sa bayan, magpakabanal kayo, sapagkat bukas ay gagawa ng mga kababalaghan ang Panginoon sa inyo. At nagsalita si Josue sa mga saserdote na sinasabi, buhatin ninyo ang kaban ng tipan at magpauna kayo sa bayan. At kanilang binuhat ang kaban ng tipan at nagpauna sa bayan. At sinabi ng Panginoon kay Josue, sa araw na ito ay pasisimulan kong padakilain ka sa paningin ng buong Israel upang kanilang makilala na kung paanong ako'y suma kay Moises ay gayon ako sa iyo. At iyong uutusan ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan, na iyong sasabihin, pagka kayo'y dumating sa tabi ng tubig ng Jordan, ay tumigil kayo sa Jordan.
At sinabi ni Josue sa mga anak ni Israel, magsilapit kayo at dinggin ninyo ang mga salita ng Panginoon ninyong Diyos. At sinabi ni Josue, sa ganito ay inyong makikilala na ang buhay na Diyos ay nasa gitna ninyo, at walang pagsalang kanyang itataboy sa harap ninyo ang Kananeo, at ang Heteo, at ang Heveo, at ang Perezeo, at ang Gergeseo, at ang Amoreo, at ang Jebuseo. Narito, ang kaban ng tipan ng Panginoon ng buong lupa ay nagpapauna sa inyo sa Hordan. Ngayon nga ay kumuha kayo ng 12 lalaki sa mga lipi ni Israel, na isang lalaki sa bawat lipi. At mangyayari na pagka ang mga talampakan ng mga paa ng mga saserdote na nagdadala ng kaban ng Panginoon ng buong lupa ay titigil sa tubig ng Hordan, na ang tubig ng Hordan ay mahahawi sa makatuwid bagay ang tubig na bumababang mula sa itaas at mag-iisang bunton. At nangyari nang umalis ang bayan sa kanilang mga tolda upang tumawid sa Hordan, ay nasa unahan ng bayan ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan. At nang dumating sa Hordan ang mga may dala ng kaban at ang mga paa ng mga saserdote na nagdadala ng kaban ay nabasa sa gilid ng tubig, sapagkat inaapawan ng Hordan ang lahat niyang pangpang sa buong panahon ng pag-aani. Na ang tubig na bumababang mula sa itaas ay tumigil at nag-isang bunton na malayo sa kanila, sa Adam, na bayang nasa tabi ng Saretan, at yaong nagsisibaba sa dagat ng Araba, na dagat na alat ay lubos na nahawi, at ang bayan ay tumawid sa tapat ng Jericho. Sabay-sabay po tayong lahat. At ang mga saserdote na nagdadala ng kaban ng tipan ng Panginoon ay tumayong panatag sa tuyong lupa sa gitna ng Hordan. At ang buong Israel ay dumaan sa tuyong lupa hanggang sa makatawid na lubos sa Hordan ang buong bansa. Purihin po ang Panginoon sa pagbabasa po ng kanyang salita at maaari na po tayong makaupo lahat. Every morning when I wake to see the sun, I can't help but think about the Lord and all the things He's done. He meets my every need. You know He's been so good to me, and I can't help but praise the Lord for all He's done. For all He's done, I'm gonna lift my hands and praise Him for all He's done. I'll try to live my life to please Him, even though I don't deserve to live. My life has just begun, and I can't help but praise the Lord for all He's done. There are many things that I could praise God for, and if I started now until I die, there'll still be many more. If I could mention only one, I'd have to thank Him for His Son, and that's enough to praise the Lord for all He's done. For all He's done, I'm gonna lift my hands and praise Him for all He's done. I'll try to live my life to please Him,
dahil po dyan sa For All He's Done, pakinggan po natin ang patotoo at pasalamat magsasalita si Pastor Albino Habaan at kanyang saysayin daw yung ginawa ng Panginoon. Gusto niyang pasalamatan ang Panginoon ngayong gabi. Pastor, ali po kayo. Salamat from Samar. May mga kaibigan, kamanggagawa tayo all the way sa Bisaya area. Okay, Pastor. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay natutuwa at nagpapasalamat sa Panginoon at sa ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin na napunta ng Samar. Kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nakarating po kayo ng lugar ng kasapa at nagawa po ang mga bagay na para sa Panginoon. Sa ngayon po ay marami po kaming gawain na idinagdag ng Panginoon doon sa nangyari na isang araw na medical mission, tapos nagkaroon ng conference, isang anniversary. Sa ngayon po, ang bunga ng anniversary ay yung nawitnisan po ni Pastor Conway ay nagsimba na po. Kaya nagpapasalamat po kami sa Panginoon sapagkat naging mabunga ang medical mission po. Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon sa mga talagang kumbaga nagpakahirap papunta ng Samar dahil hindi po madaling makapunta sa amin. Salamat po sa buhay ng mga doktor, sila Dok Arsiaga, sa kanilang pamilya, sila Dok Huntilia, lalo na sa ating Pastor Conway, sa kanilang mag-asawa rin, sa lahat po ng pumunta roon, nagpapasalamat po sa Panginoon. At yan po ang bunga. Hindi po sayang yung inyong pagpunta doon. Naging mabunga po dahil sa kabutihan ng Diyos. Kaya tuloy po na yung panalangin, yung mga gawain doon, sapagkat dumami po ang aming mga dapat ipapalo up. Dumami po ang mga tumanggap sa Panginoon. Meron na pong nagsisimba noong nakaraang linggo ay 3 po silang ang nagpunta. Tapos meron pa kaming ipapalo up pagdating ko, pagbalik ko sa Samar. Bukas na po ako babalik. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Kaya ako hindi po ako umuwi nung nakaraang dapat uwi ako ng Martes. Pero gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon dahil mayroon pong mga tumuwang. Hindi po madaling pumunta ng Samar. Pero kayo po ay talagang ibig sabihin ng nagpakahirap. Ayan, kumbaga naggool, nagpagod. Salamat po sa Panginoon dahil ang Christ Baptist po ay talagang kinikilala ang nakatuwang sa gawain ang Samar. Kaya nanalangin kami dahil kami po ay kumbaga naging kapamilya na po ng Christ Baptist Church. At hindi lang kapamilya, parang marami pong nagbabalak na talagang hindi ko alam kung dadalhin sa Maynila o pupunta sa Samar. Kaya ayan po talagang yun ang nakikita ko sa talagang pagkakaisa ng pamilya. Kaya salamat po sa Panginoon, lahat po ang papuri sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Parang gusto ko nang maniwala dun sa yung bang yung nagpapalitan ng napapangasawa. Kasi may pagka napunta dito, may nakakagusto ng naririto, na mga galing doon, pagpunta rito, may nagugustuhan dito. At ayun ang kalooban ng Diyos. Meron namang mga taga-atin, pagpupunta doon, abay doon nakakakita ng kanilang magugustuhan. Kaya sabi nga ni Pastor, hindi lang tayo magkatuwang sa gawain at magkasama pa sa pagpaparami ng makadiyos na pamilya. Alam niyo po, yung sinasabi ni Pastor na winitisa namin, asawa yun ni Sister Susan. Yun ang masukan dito sa atin, na kapatid natin. Ang problema niya kung mag-inom ay talaga naman. Ay kausap nga namin talaga. Ayan kaming 3, pinagtulungan namin 3. Ipanalangin, kausapin, dalawin. Ay salamat naman at dumalo na pala. Aba, napakalaking patotoo noon. Talagang mag-iinom Talagang mag-iinom. Malaking patotoo. Salamat sapagkat tayo excited ba kayo na ginamit tayo ng Diyos? Amen?
Ayun lang ho, ang excitement natin, yung nakita natin na ginamit tayo ng Diyos. Hindi sayang na dumaan tayo sa Samar. Masama yung dumaan tayo, wala man lang nangyari. Hindi tayo ginamit ng Diyos. Pero pag dumaan tayo, sabi nga natin, isang kaluluwa, sabi ng Bible, na nagsisit, na numbalik sa Panginoon, abay talagang rejoicing ang mga anghel sa langit. How much more? May 3 na daw, mayroong pang isa na talagang, salamat naman Sister Susan, lalong magiging masaya. Ganyan ang kagandahan. So, salamat. At sa mga kapatid natin, aking ibinabahagi sa inyo yung kagalakan, ating lalong i-enjoy. Just focus on the Lord. Keep doing what He wants us to do. Makakakita tayo ng bunga ng gawang mabuti. Yun lang naman amen? Wala man tayo, dating masasama na tayo, masama gawa natin nung wala tayo sa Panginoon. Ngayon tayo nasa Panginoon, dapat na po tayong, di ba yun na nakalagay sa Ephesians chapter 2 verse 10, tayo itinalaga ng Diyos sa mabubuting gawa para siya nating lakaran. Yun ang lalakaran natin. Kaya sino mang lumalakad, hindi na sa mabuting gawa, hindi na sa Diyos yun. Is either sa laman, sa sanlibutan, o sa demonyo. Ganyan yan. Pag hindi na tayo gumawa ng mabuti, sabi nga, hindi na si Kristo sinusunod natin. Sarili na natin. Kaya salamat sa Panginoon at meron tayong sinusundang liwanag. Purihin ang Panginoon. Tayo po tumayong lahat. Umawit pa po tayo ng isang awitin bago po yung ating mga ngaral ngayong gabi. Awitin natin yung dakilang katapatan ng Diyos. Dahil talaga namang siya ang mabuti. Ginamit niya tayong lahat. Hindi na natin maisa-isa yung mga pangalan. Pero marami pong hindi na natin masukat na gawa at bunga ng paggamit ng Diyos sa simbahan. Talagang yan naman ang dapat. We will go forward as a church. By the grace of God. Lahat ng simbahan baptista, let's move forward. Let's move forward. Okay, awitin natin ito. Sadyang kay buti ng ating Panginoon. Everyone. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, mapagtapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng ginto araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y ating pupulihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas Hanggang nitong magwakas ang buhay natin. Katapatan ng Diyos ang maghahatid sa atin. Amen. Kaya, O Diyos, ika'y laging pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati
habang tayo nakatayo, tawagin natin ating mga ngaring ngayong gabi. Tawagin natin, Brother Daniel, will you please come? Amen. Salamat po. Tama-tama pala yung ating pong topic ngayong gabi, no? Tungkol sa pag-ibig. Mhm. Amen. May kausap ako nung linggo po eh. Talagang dati siyang in love. Pero ngayon, hindi na yun ang kanyang focus. Pero ang pag-uusapan po natin ngayon ay ibang klaseng pag-ibig. Ano po? Ating pong buksan ng ating mga Biblia sa 1 Corinthians chapter 13. First Corinthians chapter 13. Ito po ang tinatawag na love chapter or the love chapter. 1 Corinthians chapter 13. Ating pong basahin ng verses 1 to 13. Andiyan na po ba kayo? Say amen? Amen. Ating pong basahin sabay-sabay. Ready? Begin. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I gave my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Charity suffereth long, and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not itself. It not puffed up, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail, whether there be tongues, they shall cease, whether there be knowledge, it shall vanish away. For we know in part, and we prophesy in part, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. For now we see through a glass darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I am known. And now abideth faith, hope, charity, these three, but the greatest of these is charity. Tayo po ay manalangin. Namin Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataon na ito na kami po ay iyong dinala sa bahay-sambahan upang pag-aralan ng iyong salita, Panginoon. Ikaw po magbukas ng aming puso't isipan, ng aming pong lubusan, maintindihan, Panginoon, ng iyong pong mga turo. At ito po ay maisabuhay namin, Panginoon, at makita mo sa amin ang pagmamahal na ibinigay mo para sa amin, Panginoon, ay maibahagi rin naman po namin sa aming mga kapwa, Panginoon. Ang lahat nito ay aming pong samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayo makaupo. So sa verse 13 po, ang sinabi ho dito, and now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of these is charity. Ngayon, ano po kaya ang charity? Ano po ba ang charity? So sa chapter 13, dinescribe po kung anong ibig sabihin ng charity at kung ano ang kahalagahan ng charity at ano ang epekto or ano ang mangyayari kung wala tayong charity. Ano po? So basahin po natin dito sa verse 1. Ito po yung tinatawag natin verse 1 to 3. Ito po yung sinasabi natin deprivation of charity. Deprivation of charity. Ibig sabihin, ito kung wala kang charity. Kung wala tayong charity. Verse 1 po, siya sabi dito, though I speak with the tongues of men, though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Ano po ibig sabihin? Ibig sabihin po, kahit gaano tayo kagaling, kahit anong lingwahe,
ang kaya nating sambitin. Kahit gaano tayo ka-eloquent magsalita. Kahit gaano tayo kaaral sa pananalita. Kung wala ho tayong charity, ito po ay sinasabing parang isa lamang ingay. Walang laman. Yun po ang sinasabi ng Bible. Do I speak with the tongues of men and of angels? Kahit marunong tayong magsalita ng parang lingwahe ng mga anghel, kung wala tayong charity, walang kwenta. Walang kwenta yung ating sinasabi. Kahit ang mga pastor o mga mangaral na tumayo dito, kahit gaano kagaling mangaral, kung wala ang charity, wala. Walang bigat o walang essence. I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. Sa verse 2 po, ang sinabi dito, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. So makikita natin kung gaano kabigat ang charity. Ito po ay sa ibang salin, inalis nila yung word na charity, ang pinalit nila ay love. But charity is not just love. It is love in action. And this kind of love is pointed not inward but outward. Para ho sa ilabas, hindi para lang sa atin. Remember kapag tayo po ay in love, mag-in love ang tao, lalo na kapag may gustong ligawan or may crush. Di ba? Ang gusto natin, tayo lang yung kausap, tayo lang yung kinukumusta, parang ganyan. Gusto tayo rin ang gusto natin, inward. Pero ang charity po ay hindi. Ito po is directed outwardly. Hindi ito papunta sa sarili natin. So yun po yung sinasabi dito, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries, kahit meron kang pang-unawa sa lahat ng bagay, at kahit meron ka ng lahat ng kaalaman, kahit graduate ka ng Bible college, kahit graduate ka ng 30 times sa Bible college, kung wala kang charity, baliwala. And though I have all faith, so that I could remove mountains, and have not charity, I am nothing. Kahit kaya nating alisin lahat ng bundok, kahit nasa atin lahat ng pananampalataya, kung wala tayong charity, baliwala. Wala tayong nagigain, sinasabi sa Biblia. Sa verse 3, and though I bestow all my goods to feed the poor, and though I bestow all my goods to feed the poor. Tayo po ay nagkakaroon ng feeding ministry, meron din tayong natawag na crusade, na kung saan tayo lumalabas at gumagawa tayo ng mga service, medical service, sa legal, at sa pagbabahagi ng mga pagkain, at sa pagbahagi ng salita ng Diyos. Ito po ay service. At sabi sa verse 3, and though I bestow all my goods to feed the poor. Kahit ibigay natin lahat ng yaman natin, kahit ibigay natin lahat ng pera natin para pakainin. Kasi sa mundo, pag sinabi natin dito po sa atin, ang common na ako, hindi ko alam sa inyo, pero ako, ang pagkakaintindi ko sa charity is yung parang mga foundation, mga nagdo-donate. Tapos yung mga charity na yun, yung binibigay sa mga nasunugan, o mga nasalanta ng bagyo. And dinefine dito sa Bible na hindi pa pala ibig sabihin na may mga ganun. Ibig sabihin pala nun charity na. Hindi pala porket nagbigay ako ng tulong, ibig sabihin nun charity. Hindi. Sasabi sa verse 3, and though I bestow all my goods to feed the poor. All my goods. So ibig sabihin, yung puso mo, hindi lang sapat na willing magbigay. Madaling magbigay kung meron. Paano kung wala? Di ba po? And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and though I give my body to be burned and have not charity, it profiteth me nothing. So yun yung kahalagahan ng charity. Ganun siya kahalaga, ganun siya kabigat. Ngayon, ano naman po ang ibig sabihin ng charity? Bakit ito, mamaya pag-usapan natin, bakit ito
sinasabi sa verse 13, it is the greatest of these three. Ano naman po ang ibig sabihin ng charity or the description of charity sa verse 4? Basahin ho natin. Charity suffereth long. Ito po yung tinatawag nating long suffering. Ano po ibig sabihin ng long suffering? Long suffering is ito po yung hindi ka mabilis magalit. Ano? Pag ang kapwa natin nagkamali, hindi tayo mabilis ma-offend. Hindi tayo mabilis mangutya. Hindi tayo basta nang iiwan. Yan. Long suffering. Charity suffereth long. Hindi maikli ang pasensya. So yun po ang charity. And is what? It is kind. Ano po ibig sabihin ng kind? Hindi lang basta mapagbigay. Kindness means it seeks to treat others with empathy, with gentleness, and goodwill. It seeks, hindi lang basta tinatrato mo, kundi hinahanap mo kung paano mo tatratuhin ang iyong kapwa. Yun po ang definition ng kindness sa Bible. It is kind. Charity is kind. Ano pong sumunod? Charity envieth not. Ang charity hindi mainggitin, no? Hindi nagsiselos. Na parang sinasabi natin bakit si brother may sasakyan, ako wala. Parehas lang naman kami nagtatrabaho. No? Ano? Bakit yung mga bata ho kami, lagi kaming nagkukumparahan kami magkakapatid. Bakit siya mayroong ganito? Bakit ako walang ganito? Di ba? Honor A siya, ikaw hindi eh. Wag na magtanong. So, charity envieth not, hindi nagsiselos. Bagkus nagre-rejoice, no? Natutuwa or nagagalak sa achievement ng kanyang kapwa. It envieth not. Charity vaunteth not itself. Ano po ibig sabihin ng vaunteth not itself? Hindi siya boastful, hindi siya arrogant. Hindi niya sinabi, ako tapos ako nito. Di ba? Ako tapos ako nito, ikaw ito ka lang. At ganito ko kagaling, ganito ko katalino. Ito na ang achievement ko. Talagang nakapaskil pa sa Facebook lahat ng achievement. Wala naman pong masama. Ang masama ay yung ipinagyayabang. Yun yung masama. Yung ipinagyayabang natin kung ano yung ating achievement. Yung sinasabi ng Panginoon ng Bible na charity vaunteth not itself. Hindi mayabang. And is not what? Is not puffed up. Ano po ibig sabihin ng puffed up? Puffed up means hindi naghahanap ng ikaangat sa sarili. Ako gumawa niyan, kaya ganyan yan. Kaya ganito kaganda yung program. Kasi ako gumawa niyan eh. Parang yun yung puffed up. Kaya ako naligtas. Hindi, wag natin yun. Baka makomentan ako eh. Okay? So it's not puffed up. Hindi naghahanap ng kung ano yung ako nag-contribute niyan, kaya ganyan. Di ba? So, charity is not puffed up. Hindi nakatingin sa sarili. Ito po yung difference ng love na alam natin sa love na tinuturo ng Biblia. So, charity is not puffed up. Doth not behave itself unseemly. Naku, napaka-common nito kahit sa mga Kristiyano. Kahit sa bahay namin. Minsan, kapag unseemly, charity suffereth, doth not behave itself unseemly. Charity doth not behave itself unseemly. Ano po ibig sabihin nun? Yung ang kilos unbecoming of a Christian. Skandaloso, skandalosa. Yan, social media. Pwedeng hindi ka skandaloso physically, pero skandaloso ka naman sa social media. Ang mga pinopost natin, ang mga comment natin is unbecoming of a Christian. Walang espiritu ng Panginoon. Di ba? Mababasa natin ngayon yan. Maraming ganyan. Kahit sa mga simbahan man o sa labas man, makikita natin ang tao kapag kinain ng laman or nasa laman, kung ano-anong sinasabi. Kahit hindi naiintindihan. Salita lang ng salita. Di ba?
Sisirain ng Pangulo, sisirain ng gobyerno, sisirain ng guro, sisirain ng kahit ano. Di ba? So, ganun po, kapag walang charity, para tayong mga asong mga nakawala, parang 3 taong hindi nakalabas sa kulungan, tapos pinakawalan mo. Talagang hayok na lumabas, mangkalkal ng basura. Nakakita na po ba kayo ng aso na gano'n? Nakakita na akong gano'n na aso, talaga namang ang kalat. Talaga namang ang kalat. Walang ginawa kundi magkalkal ng basura tuwing makakalabas ng kulungan. Ganon din minsan yun ang nakakalungkot sa ating mga Kristiyano po. No? Na parang pag nakahawak tayo ng cellphone or nakasagap tayo ng wifi at may popost ako, kailangan ko post to. Parang kating-kati ka. Parang ganon, hindi nakakaya. We are behaving unbecomingly. No? So, charity does not behave itself unseemly. Kasi kapag wala tayong charity, hindi natin nakikita yung ating sarili. Kasi nga, mahal natin yung ating sarili. Di ba? Nakafocus tayo kung saan tayo tama, hindi kung saan tayo mali. Tama po? So, charity does not behave unseemly. Seeketh not her own. Charity seeketh not her own. Hindi siya after. Hindi siya after sa kung ano yung matatanggap niya. Hindi siya after sa kung ano ang kapalit or kung anong ibabayad sa kanya. Para na lang sa ating mga missionaries. Hindi naman sila pumunta doon para may matanggap silang support. Di ba? Katunayan, may mga missionaries tayo na hindi na nagsasabing kailangan nila ng support. Sila na magsusupport sa sarili nila. So it does not seek. It seeketh not her own. Yun po yung charity. Charity seeketh not her own. Hindi na naghahanap na kung ano ang kanyang magigain, kung saan siya makikinabang. Kasi common yan sa lahat ng tao Common po na hanapin natin yung pakinabang na makukuha natin. Pero hindi ho yun ang tinuturo ng Bible. Hindi yun ang tinuturo, hindi yun ang example na ibinigay ng Panginoon. Ang ginawa nga ng Panginoon, di ba? He took the form of a servant. Di ba? He took the form of a servant. Ibig sabihin, pumunta siya dito, pwede man pagbaba niya, hari siya kagad Pero hindi ho yun yung ginawa niya Meron siyang pattern na sinet na dapat nating sundin. Merong siyang nature, no? Ang pagmamahal na meron siya ay hindi na, yun yung kailangan nating matanggap, yun yung kailangan nating matutunan. So it does not seek after her own. Charity is not easily provoked. Ano po ibig sabihin? Is not easily provoked. Hindi mabilis mapikon. Hindi mabilis mapikon. Hindi mabilis ma-offend. Banggit kanina. Hindi mabilis ma-offend. No, pagka mayroong kapatiran na nagkamali, offended agad. Talaga naman. If we are easily provoked, it is a sign na tayo po ay immature. Tayo immature. Bakit? Ibig sabihin, maikli po yung ating pangunawa. Pero hindi ibig sabihin, hindi tayo lalago. Di ba po? Laging meron tayong room for improvement. Kaya hindi, porque meron tayong kapatiran na nagkamali, iiwan natin, hahayaan natin. The more nga na dapat nating dikitan. Di ba? Ye which are spiritual, restore such an one. Di ba? Sinasabi sa Bible, hindi tayo dapat easily provoke. Lalo na yung may mga tao na kung ano, ba, may sasabihin sa'yo na hindi mo nagustuhan. Kung lahat yun papatulan natin, nawawala tayo sa focus. Nawawala tayo sa utos na binigay sa atin ng Panginoon. Hindi naman yun ang inutos sa atin ng Panginoon. Patulan mo yung mga yan. Huwag kang papayag na pinagsasalitaan ka ng... Hindi natin focus yun No, hindi yun ang focus natin. Ba't tayo mapoprovoke? Although, meron tayong hangganan. Meron tayong hangganan. Mga tao lang tayo Pero hindi ibig sabihin nun, hindi tayo lalago. Charity is not easily provoked. It is a sign of maturity. Lalo na ho sa ating mga Kristiyano. Tayong mga Kristiyano, tayo ay parang mga tupa, no, na parang nasa katayan dito sa mundo. No, talagang normal na ipe-persecute tayo.
Normal na tatawanan tayo ng mga kaibigan natin. Normal na mawawalan tayo ng kaibigan. Minsan nga, kapwa Kristiyano mo, iiwanan ka kapag nasita mo o napagsabihan mo Di ba? Di ba? It is a sign of immaturity. Pero kung tayo, mas malaki o mas malawak o mas malalim ang pangunawa, dapat ang i-practice natin yung charity. Hindi tayo mapoprovoke kung merong negative na effect. Kung tayo nanindigan sa tama, nagkaroon ng negatibo na effect, hindi tayo dapat napoprovoke sa ganoon. Huwag tayong magalit. At dapat doon inuunawain. Dahil tayo rin po nagkakaganon. Tayo rin may kanya-kanyang pagkakamali. Tayo rin may nakakainis na ugali. Tama po? Amen? Lahat tayo merong nakakainis na ugali. Imposibleng wala. Kung sasabihin natin wala, hindi natin kilala ang ating mga sarili. Masyado tayong nabubulag ng sarili nating pride. Next, thinketh no evil. Charity is not easily provoked. Charity thinketh no evil. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka nag-iisip ng ikasasama ng iyong kapwa. Mapa-physical man o dignidad man, puri man. Hindi ka nag-iisip na ikasisira ng iyong kapwa. Ano? Minsan, kapag naalala ko yun nung karoon ako ng problema nagkwento ako sa mga kaibigan ko sa mga unbeliever na kaibigan. Mga mababait naman sila. Sabi ko, may ganito akong kinaiinisan ako dito Sabi mo, turo mo sa akin yung bahay. Papaabangan natin. Parang ganun. Papaabangan natin. Ganito lang yan. Ito lang presyo niyan. Ganun sila kabait. pero thinketh no evil. Pero kung, sabi ko, di naman aabot sa ganun. Naiinis lang ako, pero hindi naman tayo aabot sa ganyan. Iba na yan. Huwag na tayong dumaan sa ganyan. Doon ko na-realize na yung impluensya mo pala, kapag puro negative ang ang lumalabas sa iyong bibig, negative din siyempre, negative yung reaction or negative yung feedback na makukuha mo. Kasi puro negative puro ka reklamo, puro ka galit. Hindi siyempre, negative din yung mga, kung immature yung kausap mo, negative din yung kanyang feedback. Minsan kukonsihintihin ka pa sa mga mali mong sinasabi, sa mga mali nating ginagawa. Tama? Thinketh no evil. Charity thinketh no evil. Hindi siya nag-iisip ng masama para sa kapwa. Regardless ba yan, kung Kristiyano man yan o hindi siya nag-iisip ng masama para sa kanyang kapwa. Ikaw man yung nasa tama, hindi ka mag-iisip ng mali para sa iyong kapwa. Sa verse number 6 po. Charity rejoiceth not in iniquity. Ano po ibig sabihin? Naalala nyo yung nagsabi kay Kristo na, Panginoon, sa pangalan mo, nagpalayas kami ng masamang espiritu. Ang sabi niya, depart from me that work iniquity. So charity rejoiceth not in iniquity. Ibig sabihin, hindi siya natutuwa o hindi niya kinukonsinte ang mali. No? Rejoiceth not in iniquity. Pag sinabing mali ang homosexuality, mali ang sa homosexuality. Pag sinabing mali ang abortion. At hindi niya kinukonsinte. Hindi kayo inclusive. Ano kayo? Inclusive. Di ba? Sinabi sa Bible, merong lalaki at babae. Hindi ako misgender. Ikaw, na-misgender mo ang sarili mo. Di ba? Rejoiceth not in iniquity. Hindi niya kinukonsinte ang mali. Nagkamali ang ating kapatid, kausapin natin. Hindi para sumbatan, hindi para pagalitan, hindi para husgahan, kundi para ma-restore. Diba? Hindi para lalo siyang lumayo or para siya ay palayuin. Kundi para ma-restore, para siya ay lumago, kaya nga tayo merong discipleship. Nakakatuwa nung Sunday, nag-proxy ako kay Brother Cedric. Kaya nakiusap siya dahil meron siyang commitment sa iba.
So, nag-attend ako sa fellowship ng young adults. Nakakatuwa yung program na gusto nilang mangyari, no? Para sa ikalalago ng simbahan. At isa doon ay ang discipleship. So nag-isilista-lista sila ng kanilang mga kanya-kanyang ideas para paano ito mapalalago o mapayayaman. Ano? Nakakatuwa yung gano'n. Yun doon tayo dapat nagiging masaya. Ano? We rejoice sa mga ganong bagay. Hindi sa mga pumunta sila doon, nagchismisan lang sila doon. Hindi nakakatuwa. Hindi tayo dapat magre-rejoice sa mga ganong grupo, di ba? Sa mga ganong okasyon. We rejoice at not in iniquity. Kung alam natin na mali, tayo na mismo hihiwalay. Tayo na mismo mag-set ng boundary sa ating sarili. Hindi naman natin sila sakop eh. Ang kaya nating kontrolin ay yung ating mga sarili. Yung ating sariling pag-iisip. Kung paano tayo magsasalita. Yan ang kaya nating kontrolin. So, we rejoice, charity rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Charity rejoiceth in the truth. Nagre-rejoice yan sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Verse 7, sabi dito, charity beareth all things. Ano po ibig sabihin? Beareth all things. Ibig sabihin, charity remains steadfast and strong. Nananatili tayong malakas. Regardless kung tayo ay nasa harap ng ating adversity. Ano? Nanatili tayong steadfast and strong. Charity beareth all things. And charity believeth all things. Ano po ibig sabihin ng believeth all things? Ibig sabihin ba niya, Brother Daniel, kahit alam ko na pinagloloko na ako, paniniwalaan ko pa rin? Yun ba yung charity? Hindi po. Ibig sabihin ng believeth all things is you hope, you believe na meron pang best dun sa tao na yun. You give the benefit of the doubt. You give the benefit of the doubt. Charity beareth all things. Charity believeth all things. It is trusting and optimistic, being trusting and optimistic. It believes in the goodness and potential of others. It believes in the goodness and potential of others. Kahit gaano kasama yan, meron pa rin yung goodness ang tao. Meron pa rin. Kahit gaano kasama magsalita, meron pa rin yung goodness. Diba? Meron pa rin. So charity believeth all things. It believes to the goodness and potential of others. Choosing to see the best in them. Kapag puro pangit o negative ang ating tinitingnan sa ating kapwa, tayo lang yung apektado eh. Ano? Tayo lang apektado eh. Titingnan natin, si ganito, si brother Aaron, hindi ko gusto yung ganito yan eh. Laging ganito. Si brother Francis, si brother Jeruben, brother Sayan, lahat na lang titingnan natin ay negatibo sa isang bagay o sa tao, sa ating kapwa, tayo lang ang apektado. Negative pa. Negative pa ang epekto sa atin. Puno tayo ng puno tayo ng galit sa puso, hatred sa puso. Nawawalan ng lugar ang Panginoon sa ating isipan. Diba? So it chooses to see the best in them. Next po is, charity hopeth all things. Ano po ibig sabihin ng hopeth all things? Kahit gaano kahirap ang pinagdadaanan, kahit gaano ka-challenging yung pinagdadaanan natin, tayo individually, kahit gaano kahirap, no? We hope for the positive, meron tayong positive outlook sa mga bagay. Meron tayong positive outlook. Hindi tayo puro reklamo, kundi mahihirapan ako. Buti na lang, binigyan ako ng Panginoon ng panibagong araw. Kahit sobrang init ng panahon, buti na lang, ginising pa rin ako ng Panginoon. Di ba? Meron pa rin tayo, kahit sobrang init ng panahon, parang ayaw mo nang bumangon, parang gusto mo nakahiga ka na lang. Diba? Pero meron tayong positive outlook sa buhay.
hopeth all things, and endureth all things. Charity endureth all things. You remain faithful. No? Charity endureth all things. Ibig sabihin po, we remain faithful. Kahit pa meron tayong mga nakakasalumuha na pagdadaanan, hindi maganda, even in the face of obstacles and trials. Kung meron tayong mga pagsubok, no? Kung meron mga pagsubok na pinagdadaanan, pwedeng nasa gitna ka ng kahinaan, you still remain faithful. No? Still remain faithful. Kahit nasa gitna tayo ng ating mga kahinaan, kahit makita natin yung isang araw, makita natin ating mga sarili na parang lugmok, na feeling natin wala tayong kasama, feeling natin walang nagmamahal sa atin, feeling natin mag-isa lang tayo. Still remain faithful. Charity endureth all things. Sabi sa Bible, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Look unto Jesus. Charity endureth all things. So that is the description of charity. Sabi po dito sa verse 11, ito po yung sasabi natin na demarcation of charity. Demarcation meaning, yung charity, hindi yan, basahin mo natin, verse 11. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Ibig sabihin po dito, ang pinag-uusapan dito is yung immaturity and maturity in the form ng sa pagiging child and a man. Ano sabi dito, when I was a child, I spake as a child. Isang example ko lagi dito si Dion. Si Dion, pag pinagmamasdan ko siya, araw-araw, anak, kailan mo? Minsan nakausap ko siya, anak, kailan mo ba ako iisipin kung may tulog na ako? Diba? Kasi parang, anak, wala pa akong tulog. Mamaya mo na ako laruin. Parang, pero hindi. Kailangan kasi bata eh. Ang alam ng bata, maglaro. Ang alam ng bata is, kapag gutom siya, pakainin mo ako. Kapag basa na diaper niya, palitan mo ako ng diaper. Yun ang alam niya. Hinahanap niya yung kanya lang. Yung comfort niya. Yun ang hinahanap ng baby eh. Diba? Kapag nagsasalita ang baby, or ang bata, hindi mo siya minsan maintindihan or hindi mo, mababaw magsalita ang bata. Ang pang-intindi ng bata, mababaw lang din. Hindi niya naiintindihan yung mga bagay na malalalim. I understood as a child. And I thought as a child. Ang pag-iisip ng bata, hindi rin malalim. Mababa lang rin. Yun lang yung abot ng kanilang understanding. Andun pa sila sa level na yun. Ang pinag-uusapan ho dito is immaturity. No? Bilang bata, lalo na sa mga batang mananampalataya, minsan kahit matandang mananampalataya, minsan immaturity. Pero anong ginagawa natin sa bata? Di ba inaalagaan natin? Pag ba ang bata nakakainis, pinapalayas natin? Hindi, di ba? Inaalagaan natin. O, ganun din ang mga immature na tao. Inaalagaan yan hanggang sa mag-mature. Hindi yan kinaiinisan kahit nakakainis. Hindi yan hinihiwalayan kahit parang gusto mong layuan. Because inaalagaan. Bata nga eh. Kailangan na mag-aalaga. Kailangan na magpapaintindi. Kailangan na magtuturo. Ganon din po sa ating kapwa. Kailangan na may magdi-disciple. Ayokong sumama dyan kasi di naman kayo nagsasoul winning eh. Puro lang kayo fellowship. Hindi yun sign ng maturity. No? Discipleship and soul winning, it comes hand in hand. Tinuturo sa Bible na kailangan nating turuan ng ating kapwa. So, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. When I became a man, I put away childish things. Yung mga dating gusto ko, hindi ko na gusto. Ngayon, hindi na ako mahilig sa tutti frutti. Hindi ko alam kung inabutan pa niya yun.
Oh, dati mahilig ako doon, di ba? Yung mga ganung bagay. Yung mga bagay ng mga bata, hindi na, pag nag-mature na tayo, hindi na yun yung ating gusto eh. Hindi na yun yung ating hinahanap. Ang hinahanap na natin kung saan tayo lalago, saan tayo makakatulong. And yun po yung sinasabi ni Apostle Paul about charity. Nung dinescribe niya ang charity. At yung charity, kapag tayo ay nag-mature, no, doon na ma-mark or doon nagkakaroon ng hindi division eh. Doon na ma-mark yung pagiging immature mo noon at yung pagiging mature mo ngayon, yung maturity. Ano? Kasi hindi kayang i-practice ng immature na tao ang charity. Hindi kayang i-practice ng baby ang charity. Tanging yung nakakaintindi ng charity at yung nakakaunawa ng charity, yun lang ang nakakagawa. At yun yung ginawa ni Kristo. Ang personification ng charity is Jesus Christ. Kung paano siya nabuhay sa mundo. Di ba? Siya ay naglingkod. So for now we see through a glass, verse 12, for now we see through a glass darkly. Ano po ibig sabihin nito? Ngayon tayo ay nakikita natin para tayong tumitingin sa ang pagkakaunawa natin sa Panginoon o sa pagmamahal ng Panginoon. Hindi pa natin ito totally nauunawaan. Ano? Hindi pa po natin ito totally nauunawaan. Sinasabi dito, for now we see through a glass darkly. Ito ay parang nakatingin ka, di ba, pag alam niyo ba yung pagka may dumating na sasakyan tapos tinted, aninag mo lang yung shadow ng tao pero hindi mo kilala kung sino yung nasa loob. Sino kaya yung nasa loob ng Mercedes na yun? Si Francis ba yun? Di ba? Mga ganun. Ganun din po ang pagkakaunawa natin sa pagmamahal ng Panginoon. Sa ngayon, hindi natin intindi lahat kung paano niya ginawa or kung paano niya pero sabi dito, sa verse 12, but then face to face. Kapag tayo ay face to face na sa Diyos. But when now I know in part, ngayon, bahagya lang ang alam ko, but then shall I know even as also I am known. Malalaman ko ang pagmamahal ng Panginoon, maintindihan ko ang pagmamahal niya, kung gaano niya ako kakilala. Kapag kapiling ko na ang Panginoon. Sa verse 13, distinction, this is the distinction of charity. And now abideth faith, hope, charity. These three, but the greatest of these is charity. Now, bakit po tinawag na greatest ang charity? Bakit po? Meron po bang idea tayo? Bakit tinawag na sa tatlo, faith, hope, charity, the greatest of these is charity? Well, ano po ba ang faith? Ang faith at saka ang hope, lahat yan is nakatingin sa future. And most often directed inward, no? Para sa atin. We hope, yung hope sa future. And kapag na-realize na sa future yung si Kristo at ang kanyang mga pangako, yung value ng faith at saka ng hope, it diminishes. Kasi kasama na natin at kasama na natin ng Diyos. So hindi na kailangan ng faith, hindi na rin kailangan ng hope. Yung hope kasi yung pangako Yung pangako ng Panginoon. And kapag natupad na yun, tapos na. Di ba? Pero, yung charity. Charity, bakit? Charity is the greatest dahil ito ay ang eternal attribute ng Panginoong Diyos. Pag nakasama na natin siya, andun pa rin yung charity. Pagkasama natin siya, andun pa rin yung charity. Charity remains throughout eternity. It is an eternal attribute of God. 1 John chapter 4, verse 8. For God is love. In eternity, our love for God and for one another will not diminish, but will be perfected. It will be perfected as we dwell in the presence of infinite love. Charity is the greatest of the three because it reflects the eternal nature of God Himself. It reflects the eternal nature of God itself.
Himself. Faith and hope find their fulfillment in the future realization of God's promises. No? Faith and hope find their fulfillment in the future realization of God's promises. But charity, it is eternal because it is God's attribute. Our fellowship with God has been broken. No? Yung fellowship natin sa Panginoon ay nasira nang dahil sa kasalanan. Pero nang dahil sa charity, dahil sa kanyang nature, no? Dahil sa kanyang nature, binigay niya sa atin yung salvation plan. Dahil sa kanyang pagmamahal, sa kanyang unconditional love. Dahil ang charity, it is an unconditional love. Tayo po ay naligtas dahil sa pagmamahal niya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. At dahil sa charity, dahil sa kanyang pagmamahal, andito tayo. Dahil po sa kanyang pagmamahal, dahil sa kanyang unconditional love, andito po tayo. Tayo ay magkakasama. Dahil sa kanyang charity, na-experience natin yung grace. At dahil sa kanyang charity, na-experience natin yung mercy ng Panginoon. At kung ito ay hindi nang ibabaw, walang hope para po sa ating lahat. Kung hindi tayo minahal ng Panginoon unconditionally, walang hope dahil wala tayong kayang ibigay sa Kanya, wala tayong kayang patunayan sa Kanya. Ang kaya natin gawin ay umasa at magtiwala po sa Kanya. Pero lahat ng yan ay sa Panginoon pa rin nanggagaling. Ang kalakasan para gawin ng lahat ng yan ay sa Panginoon pa rin nanggagaling. Napakahalaga ho ng charity. Napakahalaga na ipamuhay natin kung ano yung pagmamahal na natanggap natin sa Panginoon. Sikapin po natin. No? Kung hindi man natin malahat, kasi sa dami nito sa verse 4 no? Kung hindi man natin ito malahat, sikapin po natin. Masunod natin kung ano yung pattern ay binigay ni Kristo. Kung paano siya namuhay. Kung paano siya namuhay na hindi nagkaroon ng kasalanan. Hindi natin kaya yun, makasalanan tayo. Pero kung paano siya namuhay, kung paano siya naglingkod, hinanap niya kung paano siya makapaglilingkod, kung paano niya matatrato. Hindi siya nag-isip kung basta kung anong gawin mo sa akin, tatratuhin kita na ganyan. Hindi po eh. Ang sabi dito, hinanap niya kung ano yung magandang bagay na pwede niyang gawin sa ating kapwa o sa atin. So ganun din ho tayo. Hanapin natin kung ano yung magandang bagay na pwede natin gawin sa pamamagitan po ng charity. Nawa po tayo po ay may natutunan at tayo po yung lahat ay manalangin. Ang namin Diyos, maraming salamat po sa inyong salita, sa inyong pagmamahal, Panginoon. Hindi namin kayang sukatin sa iyong pagmamahal na hindi namin kayang bayaran o palitan, Panginoon. Hindi namin ito kayang pantayan. At nawa, Panginoon, ay kami, Panginoon, ay makita mo na karapat-dapat. Makita mo kami, Panginoon, na nagsisikap, Panginoon, na sundin ang iyong mga utos, sundin ang iyong pamumuhay na itinalaga mo para sa amin, Panginoon. At nawa kami mga Kristiyano ay lumago, Panginoon, at maging pagkapala rin naman at makakay namin ang aming pong mga kasama na wala, Panginoon. Ikaw po ang magabay sa amin, pala sa amin sa lupang ito habang kami nabubuhay dito, Panginoon. Lahat ito ay aming pasamdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. All the people say amen. Wow. Kapag ka nga naman sabi sa verses 1 to 3, deprivation. Yun ang kanyang first point. Deprived. Tayo ng charity. Imagine natin kung tayo po'y deprived. Wala tayong charity sa ating puso. Yun ang makikita nating epekto. Walang meaningless. Lahat ng meron tayo. Pagka-deprived ng charity. Pagka wala na si Christ, sabi nga natin, kung personification ng charity is si Christ, kapag ka hindi na si Kristo ang nabubuhay sa atin, kahit na ano pang ginagawa natin, senseless.
Meaningless. Kaya mahalaga po yung tayo ay hindi deprived. Makita natin na tayo kumikilos sa pamagitan ng Christ-likeness. Si Kristo na nabubuhay. Of course, nagagawa lang yan through the Holy Spirit. Hindi naman natin ito kaya ipamuhay eh. Lalo pag tinignan natin, walang definition eh. Hindi dinefine. Hindi dinefine, but dinescribe ang charity. Charity was not defined, but charity was described. Parang yun ang kanyang definition, ano? Hindi mo siya kayang i-explain lamang ng kaunting pananalita, kaya i-describe kung ano ang itsura ng charity sa verses 4 to 8. Kaya kung makita natin yung ating sarili, kung sasalaminin natin ang ating sarili, ako ba'y nabubuhay na merong pag-ibig? Sa Tagalog, pag-ibig eh. Ito'y Old English eh, itong ginamit, itong charity. Kasi po, kaya yung mga nanliligaw nung unang ginagamit, I cherish you. I cherish, hindi I love you. Kasi pwedeng gamitin sa aso yung I love you, pwedeng gamitin sa ice cream yung I love ice cream. Pero yung charity, iba. Hinahanap mo yung ikabubuti ng iyong kapwa, ikatitibay ng iyong kapwa, ikatatagumpay ng iyong kapwa, ikapapanatag, ikatitiwala ng iyong kapwa. Kaya kapag dinescribe na yung charity at ang isang tao nabubuhay with charity, yung tao na kanyang pinagmamalasakitan ay mapapanatag kasi kaya niya akong tiisin eh. Kaya niya akong paniwalaan. Ang hirap nung maniwala ka na mayroon pang pag-asa sa isang taong paulit-ulit sa kanyang ginagawang mali. Pero ganun ang ginawa ng Diyos sa atin eh. Kahit na tayo alam niyang paulit-ulit na mali, sabi nga ni Apostle Paul, and I thank Christ Jesus our Lord, who had enabled me and counted me faithful, putting me into the ministry. Yung mang tinignan ka pa rin niya, pinaniniwalaan niya na makapagtatapat ka, kaya mong magtapat, kaya mong maging tapat. Mahina nga ako, marupok mo ko, kaya mo yan, naniniwala ako. Yung nagkakaroon ka ng pag-asa dahil yung tao na kausap mo o kaharap mo, merong taglay na charity. Kaya kapag tayo po ay puspos ng pag-ibig, yung agape love na tinatawag, pag puspos tayo ng pag-ibig, nagkakaroon tayo ng gamit sa mga taong sila mismo ang tingin nila sa sarili na wala na silang kwenta. Wala na silang pag-asa. Wala na akong kagamit-gamit. Ano na lang ako, dito na lang ako. Parang pinakita nung ama, yung sa prodigal son. Charity yun eh. Ipinakita ng ama sa prodigal son. Charity yung pag-ibig. Naniwala pa rin siya na yung anak niya, anak pa rin niya. Pwede ka pang makapamuhay ng tama. Pwede ka pang manumbalik sa tama. Pwede ka pang lumakad ng tama. Binigyan niya ng pag-asa yung kanyang anak. Hindi naubos yung kanyang pasensya. Nag-endure. Mas mahaba yung kanyang pasensya kaysa sa kahinaan ng kanyang anak. Kaya napakaganda po na meron tayong taglay na charity. Pero ito po mga kapatid, syempre, dahil kung titignan natin ito, napaka-perfect po nitong description ng charity dito. Napaka-perfect eh. Ang hirap nito ipamuhay. Kaya tayo po ay maging prayer natin, Lord, palaguin niyo po ako sa pag-ibig. Sabi nga ng Bible eh. Paano ba mangyayaring lumago tayo sa charity? Tingnan yung 1 Timothy chapter 1 verse 5. 1 Timothy 1:5. Paano lumalago ang charity at paano napapractice ang charity? Paano natin ipapractice yan? 1 Timothy 1:5, sabi dito, now, the end of the commandment is charity out of a, what kind of heart? Pure heart. Kinakailangan, ang magpapractice ng charity, makikita lang ang charity sa taong merong pure heart. So, dahil tayo, may mga pagkakataong defiled ang heart natin. Defiled, marumi ang puso natin. Kaya para maipamuhay natin yung charity na yon, lagi tayong lalapit sa Panginoon, Lord, purify my heart. Forgive me. Search me, Lord. Kasi lagi kong hahanapin yung para sa aking sarili ko. Ang charity, ang hinahanap ay ikabubuti ng kapwa,
para hanapin ko talaga yung pure na ikabubuti ng ating kapwa, hindi yung aking self-advantage. Para mangyari yun, dapat meron akong pure heart para ma-exercise ko yung charity. Because charity comes from out of a pure heart. Ha? Plus ano pa, sabi dito, of a good conscience. Malinis ang konsyensya mo. Wala kang binabiolate na batas ng kung ano yung tama. Ha? Talagang gusto mo lang yung tama, yung matuwid, kung ano yung approved ng Diyos. Oh. Yung sinasabi nating out of a good conscience. Mabuting konsyensya. Di ba ang konsyensya is to know with. Yan ang ibig sabihin ng conscience eh. With means con and science means to know. Conscience. Dalawang sali. Cons and science. Conscience. Parang conscience eh. But con means with, science means to know. Kaya kapag ginamit natin konsyensya, it means to know what is right and what is wrong. Kaya kapag i-apply natin yung charity, kinakailangan, alam mo, kaya mo ito ginawa, ito ang tama. Kaya hindi mo ito ginawa, ito ay mali. Dikta ng konsyensya. Mabuting konsyensya. Merong defiled conscience, merong good conscience. Pero merong defiled conscience. Lahat na lamang marumi. Wala na siyang makitang malinis. Lahat ng sabihin mo, lahat ng gawin mo marumi. Wala siyang makitang malinis. Bakit? Hindi ang parang sinasabi natin, di ba? Ano ba yung mabaho? Mabaho itong ano natin itong sasakyan natin Lumabas ng sasakyan. Mabaho dito sa paligid Yung pala, siya ang may ipot dito sa ilong. Di ba? Kahit saan ka magpunta, mabaho ang tingin mo. Hindi ang problem yung mga pinuntahan mo. Ang problem, ikaw pala mabaho. Meron kang ipot sa ilong. Ganyan yung tao na walang makitang maganda sa kapwa. Ang masama, yung kanyang isip, defiled conscience. Kaya walang makitang maganda. Bakit? Sa konsyensya ng taong weak at defiled ang conscience, lahat marumi. Kaya kinakailangan po, para ma-exercise natin ang charity, number one, meron tayong pure heart. Dapat po, pure ang heart. Pag sinabi nating pure heart, sabi nga sa Bible, di ba? Sa Matthew chapter 5, blessed are the pure in heart. Ano daw ang reason? Bakit? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pag hindi pure ang ating heart, hindi natin makita ang Diyos. Malabo. Hindi natin makita ang Diyos. Kaya sabi ng Bible, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Kaya ang charity, nagagawa yan out of a pure heart. Nakikita natin ang Diyos. Ibig sabihin, na-recognize natin ang ginagawa natin sa paningin ng Diyos because we can see God, the presence of God, hindi nakikita ng mata. Pero ang pure heart, nakikita niya ang presensya ng Diyos. Yan ang pure heart. Then, sabi dito, with a good conscience. Plus, ano pa ang sabi dito? Verse 5. Faith unfeigned. Di ba sinabi rin yan kay Timothy? Your faith unfeigned, nagsimula pa sa iyong lola, sa iyong nanay, at sa iyo, Timoteo, nasumpungan din sa iyo yung pananampalatayang dalisay. Walang pagkukunwaring pananampalataya. Ibig sabihin, ang ginagawa mo talaga ay para talaga sa kalooban ng Diyos bilang pagsunod sa salita ng Diyos. Faith unfeigned. Unfeigned faith. Dalisay na pananampalataya. Well, salamat po, nawa tayo ay lumago lalo sa pag-ibig dahil ang pag-ibig ang pinakadakila at ang pag-ibig ang naging dahilan bakit ng Ama ng Diyos ibinigay yung kanyang anak. Imagine niyo po, because of love, because of charity, we are the product of a loving God. Agape love. Salamat po sa Panginoon. Maraming Diyos, salamat po ng marami
bigyan niyo po kami ng pure heart lalo. Turuan niyo po kami na maging aware para maipamuhay namin si Kristo. Kinakailangan po meron kaming pure heart. Wala kaming ibang agenda, wala kaming ibang loyalty sa kanino man tao, kanino mang asosasyon, kanino mang organisasyon, anumang bagay ng mundo sa lupa. Ang loyalty namin out of a pure heart ay sa iyo lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang aming pagtatapatan. Kinakailangan po, single lamang ang aming purpose in life, to please God and to be pleasing to God. Yun ang pure heart. We only seek to please God. Kaya kung ano ang tama sa Panginoon, gagawin namin ng ayon sa tama sa paningin ng Diyos para mabigyan namin ng kaluguran ang Diyos. Sa ganon, hindi lamang pag-ibig sa kapwa, kundi pag-ibig sa aming Panginoon. Una sa lahat. I-bless po, Panginoon, ang aming mga kapatiran. Bawat isa sa amin, kailangan namin ng good conscience, kailangan po namin ng unfeigned faith, pananampalatayang walang pakunwari. Hindi namin ginagawa ang aming paglilingkod para kami sumikat, para kami maging popular, para kami po ay itaas o palakpakan ng tao. Meron pong dalisay na pananampalataya. Nang sabi ng Bible, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya namin gagawin ang paglilingkod o anumang uri ng pagtuwang o pagkakaloob dahil ang Diyos ang nagsalita. Ginagawa lamang namin ang sinabi ng Diyos. Hindi namin kinakailangang maunawaan ang lahat para gawin namin. Pero yung abot ng pangunawa na ibinigay mo sa amin, sapat na kapag sinabi mo, yun po ang aming gagawin at ipamumuhay. Salamat po, sapagat lahat man kami nagkakamali, nagkukulang, wala pa pong perfect sa amin. Ang salita mo ang perfect. Ang Espiritu mo, ikaw ang perfect. Kaya naman po, palaguin niyo po kaming patuloy, Lord. Naisin naming lalong lumago at para kami lumago, ikaw ang nagsabi, kagaya ng sanggol na bagong panganak. Naisin namin ang gatas na walang daya upang kami magsilago. I-bless po ang bawat isa. Hiling namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Thank you, Brother Daniel, for bringing this message, deprivation of charity, description of charity, and demarcation. Na merong division. Yung pagiging bata at pagiging adult. Pagka tayo adult na, then maipamuhay na natin yung charity na yan. Tayo po tumayong lahat. Tayo po ay umawit at magwakas tayo. Magkakaloob pa po tayo. Umawit po tayo. Awitin natin yung thank you Lord for saving my soul. Pasalamat tayo sa kanyang pagliligtas dahil ito ay bunga ng walang katulad na pag-ibig. Awitin po natin. Thank you, Lord, for saving my soul. Amen. Thank you, Lord. We need to be thankful moment by moment. Mahalaga ang kagalingan ng katawan. Pero mahalaga ang higit ang kagalingan ng kaluluwa. Thank you, Lord, sa iyong pagliligtas. One more time. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich and free. Amen. Brother Malto, will you please come? Pasalamatan natin ang ating mga kaloob. Ay pag-pray na lalo tayong pagpalain, maging pagpapala at sumagana sa lahat. Meron pong nagsabi, sabi niya, Pastor, minsan may nadidinig ako na dumaloy sa amin ang masaganang pagpapala. Pastor, pwede bang hilingin na sana naman tumahan muna yung pagpapala? Sabi ko, meron naman sa Bible eh. Huwag lang dumaloy, kundi sabi niya, mahawakan ko naman, tumagal naman sa amin yung blessing. Makaranas din kami. Huwag lang dumaan sa amin. Ano? At ganyan po ang Panginoon. Yes, Brother Julius.
Manalangin po tayo. Ama naming dakila sa lahat, salamat po sa inyong pagpapala na iyong salita, Panginoon. Amen. Apo. Kami pong mga anak ninyo ay makakalimutin. Apo. That's why we need your word, dear God, Yes po. na maturuan kami at ma-remind kami of the things like this, Panginoon, about charity. Una Amen. sa lahat, nagpapasalamat kami because of your love, unconditional love. We are Yes, saved, Lord. dear Lord. Amen. There's nothing good in us na bigyan kami ng dahilan na kami ibigin. But because you are a loving God, you save us unconditionally. And sometimes, dear God, we feel tired and discouraged. But again, your word still reminds us that it is the love of God that constrains us. Salamat po sa mga ngaral na yung ginamit. Amen. Apo. Patuloy niyo pong pagpalain si Brother Daniel Yes, sa kanyang buhay at sa kanyang mga ministry, Panginoon. Yes, Salamat po. po sa pagkakataon muli na i-recognize namin, Panginoon, ang iyong katapatan through our giving, dear God. Apo. Yes, Lord. Knowing that we cannot receive anything if it's not coming from heaven, from you, dear God. Salamat Thank po you, for all the blessings, dear God. Dalangin namin na patuloy niyo po kaming pagpalain spiritually, Amen. financially, upang patuloy po kaming maging pagpapala sa aming iglesia, sa mga nangailangan, Yes po. at sa gawain po ninyo. Salamat po muli sa iyong kabutihan. Ang lahat nito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Anong pamagat niyan, Pastor Eloy? Anong pamagat niyan? The love of God. Ha? The love of God. Sige, awitin natin. Tayo po'y tumayong lahat. Napaka palad natin. Alright, awitin natin. The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. Guilty pair, bow down with care. God gave His Son to win His erring child. He reconciled and pardoned from His sin. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forever shall endure the saints and angels song. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Hindi kayang sukatin ang iyong pag-ibig na ito, hindi kayang lamanin ng aming puso, malibang kami iyong palaguin. Para kaming sisidla na hindi namin kayang lamanin ang laman ng karagatan. Maliit lamang ang takal ng aming puso. Pero habang pinalalaki mo, ini-enlarge mo ang aming heart, kagaya ng sinabi ni Paul, my heart is enlarged. Then, you are giving to us the greater capacity to love like Christ. Salamat po, Panginoon, sapagkat bagamat kami ay hindi pa mga perpekto at ang mga Kristiyano sa lahat ng dako ay hindi perpekto, meron kaming opportunity to grow. Because charity is not what we do. Charity is more of what we are. It is more of who we are, who we become in trusting and following Christ. Hindi na po kami ang mabubuhay para maipamuhay namin ito. Kinakailangang masanay kami mamatay sa sarili para si Kristo ang mabuhay at ang charity ay mahayag sa buhay ng bawat isa.
Napakaganda pong tignan sa iba't ibang dako na naroon ang charity, lumalakad sa palengke, lumalakad sa mga opisina, nasasaksihan at nararanasan sa mga paaralan, sa mga simbahan, sa mga tahanan, sa mag-asawa, sa magkatrabaho, sa magkakapatid, sa pananampalataya. Kapag ang charity ay nangibabaw, napakaganda po ng magiging epekto. Napakasarap mabuhay sa isang pamilya na naroon ang charity. Napakasarap mabuhay sa daigdig kung ang mananaig ay charity. That is why heaven is so good. Dahil walang mag-iisip sa amin ng masama sa langit, sa presensya ng Diyos. Salamat po ng marami sa bawat isa na narito. Palaguin niyo po kami. Salamat po. Bless you po si Brother Daniel. Palaguin mo po siya. Ang mensahe na kanyang dinala ay humubog lalo sa kanyang buhay. Humubog sa kanyang pagkatao. Ganon din naman po sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa pastor ng simbahang ito. Sa lahat ng mga pastor, sa lahat ng mga leaders ng simbahan, sa lahat ng leaders ng tahanan, sa lahat ng leaders ng pagawaan at pamayanan, nawa manaig mangibabaw ang makadiyos na pagmamahal mula sa dalisay na puso, malinis na konsyensya, at dalisay na pananampalataya. Hiling namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat, ihatid niyo po kami ng dakila mong pagmamahal. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. And all the people say aloud, Amen. Amen, amen. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa lahat. Maging kasama natin sa online. Ang pag-ibig ng Diyos ay maghari sa atin. Amen.